Hello guys, magandang araw. To this video, I was inspired to make this video um, bilang isang safety advocate. Ito ay tungkol doon sa nangyari when I was in vacation recently actually, when I was at home. Ito ay yung tungkol sa kapitbahay namin sa isang residential house. Meron siyang issue sa kanyang electrical. So since I was licensed practitioners in the Philippines, isa sa mga ina-advocate ko po ay yung electrical safety. So kung makikita ninyo doon sa video, ang ginagawa ng isang tenant ay pinapalo-palo niya yung kanyang panel board. Every time na pinapalo niya yung panel board, kumukurap yung kanyang lightings. So ano yung mga posible na mangyari yon? Kasama doon sa advocate ko, actually nakiusap sa amin yung may-ari na kung sino yung pwedeng pumupuni o gumawa ng electrical doon sa kanyang pinaparentahang bahay. So I volunteer myself without any charges. Ito ay simple na gawain, at bilang advocate ko doon, ang unang intention is to prevent nung posibleng worst pa na mangyari. Yun nga, kung makikita nyo habang pinapalo-palo niya yung kanyang panel board, nagkakaroon ng interaction sa kanyang lights. So nung ako ay rumisponde at tinignan ko yung kanyang panel board, nakita ko na meron siyang loose connection doon sa kanyang main circuit breaker. So dahil sa tagal na ng time, let's say more years na hindi nagkaroon ng preventive maintenance, walang electrical practitioner na nag-check. Normally kasi kapag okay lang yung ilaw, okay lang, pero dapat meron tayong inalalagay na preventive maintenance bago mangyari yung mga ganong sitwasyon. Dapat pinapatignan natin yung ating mga electrical circuits sa isang registered electrical practitioners dito sa ating bansa. Actually, isa sa cause ay na-deteriorate yung kanyang insulation at medyo gumagalaw na yung kanyang circuit breaker doon sa panel base. So kung napapansin nyo, every time na pinapalo yun yung panel board niya, yung takip niya, so naaalog at nagkakaroon siya ng connection, then nagkakaroon ng ilaw din. Intermittent interruption doon. Ang worst things, saka papalo-palo, baka sumabit itong hot wire doon sa kanyang metal case, at kapag ito ay nahawakan ng sinuman, so ito ay maaaring makapag-cause ng electrocution sa taong nandoon, sa mga naninirahan. So simple lang yung ginawa natin, inayos natin yung termination, then yung fitting ng kanyang circuit breakers, at pinalitan ko na rin yung isang circuit breaker doon as I see na medyo corroded, tapos hindi na siya nag-on off. So yun lang, simpleng ginawa lang, at natuwa yung may-ari, natuwa yung ando doon. Malaking bagay na sa akin yung charging without any cost sa pag-repair ng simpleng issue. Masaya naman sa pakiramdam yung balik, kasi as safety advocate doon sa field kung saan bilang isang electrical licensed practitioners in the Philippines, na-fulfill ko yung aking duty na to make sure na walang mangyaring incident or accident sa loob ng
pamamahay. So, ito ay maging awareness sa inyo po, sa ating lahat. I-check nyo yung inyong mga panel board. Ipa-check nyo ito sa mga registered electrical practitioners. Something costly siguro, depende ito sa size. Ano? Pero on top of that, yung safety naman yung masisiguro ninyo para sa inyong electrical integrity, electrical wiring integrity na maiiwasan yung mga posibleng maging cause ng electrical circuit sa inyong mga tahanan. So maraming salamat. Kung ito ay naka-inspire sa inyo, just share, and then marami pa ang ma-reach out, then ma-aware na ganun ang dapat gagawin para maiwasan yung posibleng disiplinasa